Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni Jesus ayon kay Marcos, Kabanata 1, mga talata 29 hanggang 39. Una sa sinagoga, sila ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ang kamay at ibinangon noon. Noon din, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, tinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya inayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Inanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap ko kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Tayo manalangin. O Diyos, samahan mo po kami sa aming pagsamba. Nawa ang iyong mga salita na maihahayag ang maging kalooban namin at aming maisagawa. Ito ang aming panalangin. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa tekstong ating batayan mula sa Ebanghelyo ni Jesus ayon kay Marcos, ay gumawa na siya ng mga himala at nakikipag-usap na siya sa mga tao at nagsusumikap para sa higit pang mga himala. At ang pakikitungo niya sa mga disipulo na hindi nauunawaan ang kanyang mga ministeryo. Nagturo si Jesus sa sinagoga, pinagaling ang mga may sakit, pinatalsik ang pinaghaharian ng masamang espiritu. Dala ni Jesus ang kasiguraduhan at garantiya ng gamot na siyang lulunas sa karamdaman ng mga mamamayan at ng bayan ng walang maiiwan. Ito ang dalang kagalingan ni Jesus sa pandemya ng lipunan. Ang ginawa ni Jesus matapos ang kanyang pagtuturo, lumapit siya sa may sakit. Subalit, ang paglapit sa may sakit mula sa sinusundang batas ng mga Hudyo ay bawal sapagkat lumapit ka man o humawa ay may tuturing ka ng hindi malinis at kinakailangan mong maglinis. Ngunit lahat ng iyon ay binaliwala ni Jesus. Hindi dahil ayaw niyang sumunod o magpasakop sa batas, kundi dahil para sa kanya ang pakikiisa at pakikiramdam sa mga nakaratay sa banig ng karamdaman ay mararamdaman ng may sakit ang kanilang kahalagahan. Dahilan para sila ay bumangon. At ang resulta, nagkaroon ng kagalingan ang mga may sakit. Ang kalagayan ng babaeng may sakit ay malinaw na kahalintulad ng larawan ng buong mundo sa ngayon, kung saan ang paglapit sa tao, may sakit man o walang sakit, ay pinagbabawal dahil sa pandemic. Ang kagalingan ay kinakailangan ng paglapit ng mga tao sa doktor. At ang paglapit ng mga doktor ay ang nagbibigay ng pag-asa sa kagalingan ng mga tao. Ang kaligtasang ating hinahanap bilang Kristiyano o sa salitang Ingles ay salvation, ay may malalim na ugnayan sa babaeng may sakit. Sapagkat ang salitang salvation ay mula sa katagang salve
na ang ibig sabihin ay kagalingan o healing. Salvation is not about having faith, but it is about the fullness of life. The value of healing, the life from darkness to light. Ang paglapit ng Panginoong Hesus sa taong may sakit ay larawan na ang binibigyang pansin ng Panginoong Hesus ay ang pagpre-preserve ng buhay. Hindi sa batas o mga batas. Jesus in this particular text is more focused in saving life than saving the lost in tradition. Kaya nga, ang dapat tugon ng gobyerno sa kalagayan ng mga tao sa ngayon ay ahunin sila sa karimarimarim na kalagayan ng taong bayan. Sa kasalukuyang sitwasyon ng bayan, sa mga tuturo ni Jesus ay hindi lang siya nanatili sa loob ng sinagoga, kundi lumabas siya upang bigyang lunas ang karamdaman ng mga mamayan at ng bayan. Lumabas siya hindi lamang para tawagin ang tao upang magsisi, magpagaling sa may sakit, upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at ang espiritual na kalagayan ng tao, kundi lumabas siya upang bigyang lunas ang mga sugat ng mga mamamayan gawa ng discriminative at hindi makatarungang sistema ng lipunan na kinasangkapan ay ang simbahan. Mas malala kaysa sa virus ng COVID-19 ang ginamot ni Jesus. Sakit ng lipunang hindi binigyang pansin ng mga nasa katungkulan. Naging bulag sa hinagpis ng mga kababayan dahil sila'y nasa komportableng kalagayan. Pinapanumbalik ni Jesus ang buhay para sa paglilingkod. Matapos makilahok sa pagdiriwang sa sinagoga, nagpunta si Jesus sa bahay ni Pedro at pinagaling ang binan niya. Hindi lamang pinagaling ni Jesus ang tao, ngunit ginawa niya ito sa paraang nagsimula siyang maglingkod sa buhay at magbigay ng buhay. Ang pagtindig ni Jesus sa mga pinabayaan ng bayan, lalo na sa mga vulnerable, mga marginalized, mga kababaihan, mga bata, mga LGBT community, laban sa mapanghusgang at discriminative na lipunan ay nagbigay sa kanila ng kagalingan. Ang pagtindig para sa laban, pakikiisa sa kanilang pinaglalaban, pakikinig sa kanilang kwento ng kanilang pakikibaka at pagbibigay ng boses sa mga taong pinalayas sa kanilang mga lupang ninuno katulad ng mga lungad at inaagawan ng lupa ay nagbibigay ng kagalingan para sa masa. Isa sa mga karanasan ko nung unang taon ko sa seminary maging hanggang ngayon ay naging daluyan ng healing process ang seminary. Seminarians para sa lumad na tinaboy ng Estado sa kanilang lupang ninuno at ang patuloy na pakikiisa natin hanggang sa ngayon sa lupang Ramos sa kanilang laban ay isang bagay para matugunan, maipakita, maibigay ang kanilang kagalingan. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng may sakit. Kagalingan ang tugon sa karamdaman. Naging bukas ang kamay ni Jesus sa pag-abot sa mga nangangailangan at inabot ang tugon sa kanilang kailangan. Ang kagalingan ay laging tugon sa karamdaman. Kontekstual ang pagtugon ni Jesus. Kung anong pangangailangan, siyang tugon. Sa makatuwid, kung ang suliranin ay gutom, pagkain o bigas, ang solusyon, hindi bala. Kung pandemya, bakuna, hindi terror law.
Kung ang suliranin ay kahirapan at kawalan ng trabaho, ayuda, hindi EJK. Ang tugon ni Jesus ay laging nakaayon sa pangangailangan. Tayo bilang kanyang mga alagad ang siyang magsusulong ng mga bagay na ito dito sa lupa nang maipakita ang paghahari ng Diyos. Ang maling paghawak o pagtugon ng gobyerno sa pangangailangan noon ni Baby River ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Na imbes ang kailangan niya ay tulong, ngunit ang tugon ay kulong. Kailangan niya ng kalinga at pag-aalaga ng isang ina, ngunit iwinalay siya sa kanyang ina. How could we uphold the hand that shows friendship and love? How can we stretch our hand which shows love? Paano nga ba hinawakan ni Jesus ang mga may sakit? Paano nga ba itrato ng simbahan ang mga may sakit nitong kapanahunan? Paano nga ba tignan ng gobyerno ang kalagayan ng mga tao sa gitna ng laban kontra pandemya? Nilapitan at hinawakan ni Jesus ang mga may sakit na mayroong pagpapakita ng pag-ibig at pagmamalasakit. Sa paraang paglapit, paghawak, pagpapabangon at pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit ay nahayag ang paghahari ng Diyos sa kanila. Sa paanong paraan sa ngayon maipapahayag sa mga tao na mayroong pamayanan at pamahalaan na nagbibigay halaga at pagmamalasakit sa kanila. Ang buong mundo ay dumaranas ng pandemya, ngunit tila ba mas ramdam sa ating bayan ang napakasalimuot na kalagayan. Kung ang ibang bansa napakabilis ang kanilang lunas, mayroon nang nailatag na gagawin. Dito sa ating bansa ay walang konkretong plano simula pa ng simula. Ang gobyerno mismo ay kung ano-anong solusyon ang naiisip. Lockdown at ang pagbabantay sa mga kalsada ang mas binigyan ng atensyon na nagpadagdag pa sa pangamba ng bawat isa. Sa ibang bansa, mga bihasa sa agham at medisina ang ginawang tagapangasiwa upang tugunon ang pangangailangan ng bansa. Ngunit, ang ginawang tagapangasiwa sa ating bansa ay mga general ng militar para labanan ang COVID-19. Ilang buwan, halos mag-iisang taon na ang nakaraan, wala pa ring malinaw na solusyon. Tila ba eksperimento ito ng gobyerno? Tila ba lahat eksperimento? Ngayon may mga lumabas na mga pangbakuna mula sa ibang bansa na kung saan may ilan dito ay maaari nating magamit sa ating bansa. Ngunit pati pagpapabakuna ay tila magulo pa rin ang direksyon ng gobyerno. Ilang linggo na ang nakaraan, maraming lumabas na balita na hintayin daw natin ang bakuna mula China kasi presyong kaibigan ang ibibigay sa atin. Lumabas din ang mga balita na wala tayong karapatan na mamili ng bakuna. At ang pinaka nakakagulantang ay ang mga ilegal na pagpapabakuna ng mga miyembro ng PSG. Sa kabila ng lahat ng ito, napag-iiwanan na ang Pilipinas. Ayan na ang bagong strain ng virus at wala pa rin tayong direksyon. Sabi ni Rain Antigera, presidente ng Alliance of Young Nurses and Leaders, tila simula pa lamang ang mga health workers at mga ordinaryong Pinoy ay tila pinababayaan. Kung tutuusin, ang mga nurse at doktor at mga nasa larangan ng medikal ang siyang dapat prioridad
at unang makakatanggap ng bakuna dahil sila ang nasa unahan ng gyera ng pandemyang ito. Sa ating panahon sa ngayon, sa ating nararanasan, ang ating paniniwala, at pinanghahawakan nating pag-asa upang makaligtas sa COVID ay ang pagtanggap natin ng bakuna na nawa makarating ito sa ating bansa. Ang ating pinupunto dito, lahat walang maiiwan. Tayo ay tatanggap ng bakuna. Lahat, kahit anong katayuan sa buhay, anuman ang sexualidad, relasyon o kulay. Binangon ni Jesus ang may sakit. Binangon ni Jesus ang tao para sa magandang kalagayan, hindi tungo sa masamang kalagayan. Ito ang ginawa ni Jesus. Hinihila niya o binangon niya ang tao. Tinutulungan niya ang tao para bumangon upang hindi bumagsak. Laging hangad ni Jesus mula sa kanyang paglapit, paghawak at pagbangon sa kalagayan ng tao na maramdaman ang paghahari ng Diyos na lagi niyang ipinapahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagalingan sa mga tao. Ang kailangan ng bayan ay tulong upang sila ay makaahon. Kailangan ng mga mamayan na sila ay matignan at matulungan, hindi dalhin sa kulungan. Ang mensahe ng kasalukuyang tipan na dapat ang iglesia ang maging daluyan ng kagalingan ng bawat isa. Tinawag upang ipahayag ang kamulatan sa mga bihag pa rin ng kaisipang likha ng kultura ng karanasan ng mga banyaga. Tinawag upang bigyang paningin ang mga bulag sa kamalayan na nangyayari sa ating bayan at maihayag ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkilos at paggawa para sa bayan. Misyon ni Jesus ang pagpapalaya sa mga taong pinagharian ng kasalanan. Patalsikin ang masamang espiritu, palayain ang tao mula sa pagkakagapos, pagkabulag at pagkaalipin sa kadena ng sistemang tanging ang pinapanigan ay ang mga nasa kapangyarihan. Misyon ni Jesus na tayo ay palayain at mamulat sa katotohanan. Sinaklawan niyang gampanan ng magkasabay ang gawain sa sinagoga at lipunan, sapagkat ang mga naroon sa sinagoga at lipunan ay kapwa bahagi ng paghilom ng mga sugat ng pamayanan at pagtatanyag ng kapayapaan at katarungan sa bayan. Lumapit, hinawakan, ibinangon ni Jesus ang mga marginalized. Tinanggap at pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at ang mga inalinhan. Ang mga may sakit at mga inalinhan ng masamang espiritu, ang pinakamarginalized na mga tao sa panahon na iyon. Walang tumidinig sa kanila at ang pagmamalasakit ay nakasalalay sa charity ng publiko. Bukod dito, itinuturing ng relasyon na hindi malinis ang mga ito. Hindi sila isinasama sa pamayanan dahil tinataboy sila ng lipunan para silang tinanggihan at ibinukod ng Diyos. Sa makatuwid, ang magandang balita ng Diyos ay binubuo na kung ano ang nais niyang gawin sa buhay ng mga tao upang tanggapin ang mga napabayaan at ang mga hindi kasama, at upang ipasok muli ang mga ito upang manirahan ng magkasama sa pamayanan. Kaya tayo bilang bahagi ng simbahan, mag-instrumento nawa tayo ng kagalingan ng ating kapwa sa panahon ng pandemya. Kagaya ng ospital na ang mga tao, maging anuman ang kanilang kalagayan, ay malayang labas-masok upang tumanggap ng kagalingan na walang tinatangi o napababayahan.
Gaano man kasalimuot ang ating pinagdaraanan, patuloy nawa nating taglayin ang pag-asang kay Kristo na ang karamdaman ng masa ay pinagaling niya. Na sa mga sugat na natamo natin ay may paghilom na magaganap at unti-unting babang. Sapagkat ang dalang kagalingan ni Jesus, ang tugon upang ang lahat ng sugat ng bansa ay maghilom. Lahat ng karamdaman ay malulunasan at tataglayin ng lahat ang kagalingan mula kay Kristong ating sinusundan. Bilang mga nilikha ayon sa larawan ng Diyos, tayo ay tinawag upang sundan si Kristo na lumapit, umawak at ibinangon ang mga naghihinagpis. For salvation is both healing and liberating. Amen and Amen.